the COMELEC will post all certificates of candidacy on its website. Chairperson George Garcia says this is for the public to be informed about the candidates. This would also ensure that people vying for positions are indeed citizens of the country. The filing of COCs for next year's midterm elections will be held from October 1 to 8. Yan, gusto ko yan. Aid of transparency. Dapat lang, di ba, it's just like buying a product, nakikita mo yung produkto mo sa website. Yes. At least nandyan na. And fair to sa mga candidates na magagaling naman na wala masyadong pera mag-campaign. Tsaka para malaman nila agad, ito pala yung sa bayan namin. Kasi, aminin man natin o hindi, nag-stem itong mga ganitong hakbang na to, na guidelines na to, dahil dun sa nangyayari ngayon, yung sa Alice Go case. Yeah. Diba, yung mga misrepresentation. Although sa camp, of course, pa rin, at for the sake of fairness, sa camp nila Alice Go, syempre they're still denying yung mga accusations sa kanya. Pero eto nga, diba, dahil baka daw may mga misrepresentation na nangyari. And not just Alice Go, sabi ni COMELEC Chairman, George Garcia, there are still 5 other candidates na maaring makasuhan ng misrepresentation. Yeah, but aside from that, we're talking about yung election. It also gives them an equal playing field. Yeah. Kasi yung pangalan ng mga candidates, they're already on the ballots naman eh. Diba? If they're on the ballots, why not put it on the website? Para, diba, kunwari, magaling ka naman na candidate, tatakbo ka, pero you don't have as much money as sa mga kalaban mo. At least dito, kung na-promote nila yung website na maayos, yung mga voters like us, so, if we do our due diligence, pwede natin i-check sa website. Sino ba nasa area ko? Sino mayor ko? Sino congressman ko? Sino yung mga senador na tatakbo? Tignan ko nga. Diba? At least may Kaya lang access kasi na. ang problema lang dyan, although maganda yung hakbang na, ang problema lang kasi there are still, marami pa rin, there are still many of places here in the country, yung mga rural areas, far-flung areas na walang access sa kuryente at saka yan sa mga internet. So, hindi din nila makikita yan. Yeah, pero at least majority of the voters, where the bulk of votes will come. Yung mga sinasabi mo sa rural areas na away from civil life. Akala mo during election, hinahakot ng mga politiko yun, dinadala nila sa city. Yun na nga ang problema pinapasquat kasi. Doon. And after election, babalik na naman sila sa bahay nila. Problema, di ba? Alam naman natin kung ano yung mga gawain nila. Pero let's not talk about it na muna. Pero, yun. Okay Sa talk about it? Bakit? We're media, we should talk about it. Let's talk about it. Go. Tapos na. Okay. Hindi, di ba? Kasi usually nga, di ba, yung mga kababayan natin doon, hindi sila masyado aware sa mga nangyayari dito. O either that, mabilis silang masway. Dahil nga, wala naman silang... Gutom eh. Oo, di ba? Kung ano lang yung magsosolve for the day nila, yun ang kakagatin nila. But yun na nga. Alright, so magandang hakbang yan para sa COMELEC. And hopefully, wag nilang kakalimutan hanggang September 30 na lang ang voters registration. Tapos ang certificate of filing naman filing of certificate of candidacy ay sa October. Yeah. Bawal na ngayon yung mga switching ha. Hindi na yan pwede.